beloved Boss Mike Cervera. Umpisa na ho natin itong, nako mga kababayan, ebidensya, oo, laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron daw hong ebidensya si Tinyo. Ito hong representante ng ACT Teachers, oo, party list. Alam nyo mga kababayan, minsan naguguluhan ako sa mga ito eh. Hindi mo alam kung ano talaga gusto, ano mga kababayan. Mukha naman silang mga matatalino. Hindi ko rin maintindihan bakit, bakit sila, mga kababayan, pumapatol sa chismis. Di ba, mga kababayan ko, ewan ko dyan, parang si, parang si Argo eh. Naniniwala sa chismis, mga kababayan. Dito na si Mary Joy, 1988. Nag-like na ako, ebidensya ng mga NPA, isa lang layunin nila, kila Sara. Eto na. Mga kababayan ko, pakinggan natin bigyan natin ng reaksyon. Opo okay, isang ulit na lang. Argo, mag-like ka na Benji Bernardo, mag-like ka na. Roel San Pedro, wag niyo kalimutan paring Leo. Sinaida, ito na. Mary Jane, Mary Ann, Iskaso, nag-like ka na ba? Pasok! Ang ilang kongresistang ebidensya na magpapatunay na sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa kickback. Ulit, para maliwanag. Eto na. Nakita raw ng ilang kongresistang ebidensya na magpapatunay na sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa kickback sa flood control scandal. Yan Patay na. Yari tayo dito kay Argo. Argo, tawagin mo nga yung mga kasama mo, yung mga kakamping at saka mga DDS. Dali na. Dali na. Mayayari na tayo rito, Yuri Vicente, sa lahat ng mga bagong dating. Yari tayo rito, mga kababayan ko. Mukhang mapapahiya tayo, Ito na. ay screenshots ng palitan ng messages ng Pangulo at ng kanyang umano'y bagman. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kahit pa binasuran na ng Kamara ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nanindigan ng mga kongresista ng Makabayan Bloc, may malakas na ebidensya at direktang sangkot ang Pangulo sa pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Ay, nako! Aling Marie, swap na tayo! si Aling Marie, kawawa naman! Welcome ako kila Argo. Welcome ba sa inyo? Tatanggapin ko na yata yung 300, Sayang yun, Sayang yung 300. Biruin mo, mga kababayan, may dahilan na ako. May dahilan na mga kababayan. Putik na yan. Ay! Argo, sabihin mo dagdagan. Sabihin mo dali na, Yung kahit man lang 1 milyon sa 1 buwan para 1 taon, bawi ko na yung nawalang 13 million. 'Di ba? Baka sabihin mo, host, kulang 'yun kasi 12 million lang 'yun sa 1 taon. Hindi, kasama yung 13-month pay ko. Di ba? 1 milyon, mga kababayan, 1 milyon kada buwan. 12 million, mga kababayan, di ba? May 13-month pay, mga kababayan. Naka 1 taon ako. Bawi ko na yung 13 million ko. Ay, nako. Sige, tuloy. Ano ba tong mga ebidensya na yan kay our beloved PBBM? Ito na. Git ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, nakita raw niya mismo ang screenshots ng mga umano'y palitan ng mensahe ni PBBM kay Yusek Adrian Bersamin. Alaka! Putik na yan. Paano na ito? Paano?
JC. Eto na ba yung Teresita Tan? Eto na yung hudyat ng paghihiwa-hiwalay natin. Eto na. Putik. Malupit pala yung ebidensya. Sige, tuloy. Tinawag niyang bagman ng Pangulo. Ang record ng communication mula umano December 2024 hanggang July 2025. Sabi po sa mensahe, Putik na yun eh. Si Pangulo naman, late ka naman na magnakaw. Si Pangulo late na magnakaw, mga kababayan. Bakit 2024 lang hanggang 2025 nagnanakaw? Di ba dapat 2022 pa lang at saka 2023? Oo, nag-umpisa na yan. Ay, nako! Puta. Ano ba yan? Oy, Argo, paano ba ito? Ganun ba magnakaw? Kailangan may pataan? Papataan muna ng 2022 at saka 2023 bago magnakaw. Ayop na to. Tuloy! complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Nako. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip Ayan na, mga kababayan, ang ebidensya, binabasa na ho, ha? Binabasa na ho. nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito. Putik na yun. Pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Ganda ng kwento, mga kababayan, ha? Nakita nyo, mga kababayan, parang Sara Duterte lang, mga kababayan. Kung ano po yung ginawa ni Sara, parang yun din ang kwento labang kay Pangulong Bongbong. Eto na. Tama rin daw dyan ang gastos sa advertisement sa TV, pambayad umano ng 6 na milyong piso sa dayuhang poster at 68 million pesos umanong talent fee sa isang performer na ginamit sa kampanya. On July 10, Tingin nyo, mali ka. May nakalimutan kayo, ha? May nakalimutan kayo. Ay, ayoko nang maniwala rito. Oo, Argo, sorry, ha? Wala ito. Maliho. Maliho yung sinasabi. Ang daming sinasabing binayaran, eh. Bakit hindi ako kasali? Maniniwala na sana ako kung nandyan ako sa listahan, eh. Diba? Argo, sabi, lagi nang sinasabi ng mga DDS, bayaran ako ni Pangulong Bongbong, eh. Bakit wala yung pangalan ko sa listahang sinabi? Fake news to, mga kababayan. Fake news! Ay! Fake news to! Putik na yan, tignan nyo, mga kababayan. Tignan nyo, ha? Lagi sinasabi ng mga DDS, bayaran tayo ni Pangulong Bongbong. Bakit wala rito? Hindi kasali. Diba? Sabi, saan dinala yung kinikback? Diba, dapat kasali ako. Di ba? Kasali si Nyulo, kasama si Biyahe ni Koy, kasama si Chris Ulo, ha? Kasama si ang dami. Di ba? Lahat kami. Yung pinampaayos ng mukha ni Mima Alicia. Di ba? Dapat kasali 'yon. Bakit wala sa listahan? Di ba? Ito na, pakinggan natin. 6 na milyong piso sa dayuhang poster. Daw dyan ang gasto kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin daw dyan ang gastos sa advertisement sa TV. Kasama dyan ang advertisement sa TV. Pambayad umano ng 6 na milyong piso sa dayuhang poster. At Pambayad daw po sa dayuhang kung sino man yun. 68 million pesos umanong talent fee sa isang performer na ginamit sa kampanya. Kita nyo? Doon naman sa kampanya. Wait lang, titigan nyo siya, ha? Titigan nyo. Dali, akala ko, binuksan ko yung pinto. Ayan na, tuloy. Wait lang. July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery para sa Pangulo sa Nara Residence sa Forbes Park,
At sa sagot ng Pangulo, Oo, teka, bakit wala nga yung pangalan namin nila Mima? Saan mo kinuha, Mima, yung pinangpaayos mo kung hindi binigay ni Pangulong Bongbong? Aber, sumagot ka. Teka, ano yan? Ano yan? SSS? Ha? Ay, naku, ayan na. Oh, wait lang, pipirma lang ako. Hindi na kasi ako nagtatrabaho. Dali lang ha. Oo. Mag-hi ka sa kanila. Oh, dito sa camera, tumingin ka. Ayan po yung aking... Dinadayo na ho ako ng trabaho din eh. Ilang check ito? Apat. Check. Isa lang po. Malolos? Molars. Kamo, bago magkatapusan, aalis ako. Magpapirma na ng check. Sige, pakisara. alam nyo, sa totoo lang, nahihiya na nga ako sa mga... nahihiya na ako sa opisina, oh. Kasi mga kababayan, dito na pumupunta yung trabaho ko. Eto na! Tingnan nyo, nasan na ba tayo? Oo, at si Argo kasi, ang gulo-gulo. Wait lang mga kababayan, ha? Nasaan na ba ako, Boss Mike? Ito. Oh. Hoy! Nasaan ang mga pangalan namin dito? Kayong mga DDS, lagi nyo sinasabi, bayaran ako ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Eh, bakit wala yung pangalan ko rito? Ha? Bakit? Hoy, Argo, bakit wala rito yung pangalan ko? Di ba dapat nandiyan kung bayaran ako? Dapat binanggit yan, oh. Ito, sa mga vloggers, oo, sa pamumuno ni Mike Cervera. Di ba? Eh, bakit wala? Di ba, no? Mga kababayan, no? Kasama riyan ang mga vloggers. Oo, sa pamumuno ni Mike Cervera. Diba, mga kababayan? Mamaya may chismis talaga ako sa inyo. Oo. Matutuwa kayo sa chismis ko. Sige, tuloy. sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Ang isa raw sa mga source dyan ni Tino, walang iba kundi si Batangas Representative Leandro Leviste. Ay, nako! Putik na yan, may naniniwala pa ba rito kay Leviste, mga kababayan? Meron pa bang naniniwala dyan? Arnold Lopez, ha? May naniniwala pa ba dyan? Oh, sana all. Oh, may Batman. Anong Batman? Baka sasabihin ng mga didiles, ikaw taga-pirma ng cheque ng mga vloggers. Ay, naku, mga kababayan ko. Ikaw, Mare Joy, kung ano-ano mga pinagsasabi mo, ha? Oo, eto na, mga kababayan. Ano po ang problema ni Titinyo? Eto. Kung eto pala ang source, mga kababayan, anong pinagkukuda ni Tinyo? Kasi ganito, no? Nasa plenaryo ka, nag-privilege speech ka, tapos, mga kababayan, kumuda ka ng kumuda, na hearsay pala yung iyong mga ebidensya. Ngayon, mga kababayan ko, nandoon si Tinyo, salita ng salita, mga kababayan, di ba, Ai Chang, Jane Wanson, di ba, Lani Royston, End Times, Jane Teres, di ba? Nandoon ka sa plenaryo, walang yakang hayop ka. Kumuda ka ng kumuda, alam mo naman maraming mga tatanga-tanga, mga bobo, mga mangmang na DDS, paniniwalaan nila yan. Nako! Imbis makatulong kayo sa kaliwanagan ng isipan ng mga bobo tanga, alam nyo na nga ganun sila,
abay, dinadagdagan nyo pa. Yan pa, hayag mo na yan na, eka, meron akong ebidensya, meron akong nakita, ganyan. Oh, nasaan na? Sabi din nung tinanong kung nasaan ang ebidensya, putik na yan, tinuturo mo itong si Badiday. Itinuturo mo itong putik na yan, ang daming issue rin na magnanakaw. Paano maniniwala ang taong bayan na matitino? Yung mga didilis, mapapaniwala ninyo. Pero yung mga matitinong katulad namin, hindi, ano? Di ba, mga kababayan, isipin nyo. Isipin nyo ang maigi. Marites Musni, isipin mo maigi ito. Delia sa Coco. Isipin yung dalawa. Kabanderang Reyes. Isipin nyo. Nasa plenaryo, nag-privilege speech, sinabi na may ebidensya siya, may nakita siya na mga conversation, text message, ng bersaming bata at ng Pangulong Bongbong. Ngayon, mga kababayan, eto na. Nasa plenaryo yan, at privilege speech yun. Eto na ngayon, mga kababayan, nung hanapin nasaan ang ebidensya na yan. Abay, itinuturo ito! Anong klase namang ebidensya yan? Oy, kayong mga didis, makinig kayo. Ganito kayo nalilinlang ng mga ganitong mga klasing tao. Kung kayo magpapatuloy sa ginagawa nyong paniniwala rito, huwag kayong magtaka kung patuloy-tuloy din kaming magsasabi na kayo'y mga bobot tanga. Diba, mga kababayan ko? Yung mga kakamping nga gustong-gusto si Pangulong Bongbong. Kaya nga si Sharon, no? 'Di ba? Binanatan si Sara. Sabi ba naman kay Pangulo? Mr. President, mali ka nang napiling Vice President. Di ba? Di ba? Ang sakit nun, mga kababayan, ngayon, mga kababayan ko, paano paniniwalaan nga ito at paano tatayo? Di ba? Puro salita lang Sisegue lang ako saglit, sabihin nyo, kaya ano rin kaya Pangulong Bongbong kay Idol Martin, kay Ninong Martin din Chismis lang din sa akin naman, mga kababayan, dapat magsalita si Pangulo doon sa sinabi na ilang Ferrari, ilang bahay, gaano karaming pera, gaano karaming kabyar ang dapat mong isiksik sa lalamunan mong hayop kang Martin, ganon. Diba? Dapat yun, pinasisinungalingan ni Pangulo. Magkaiba yun. Pero skip na natin yung hayop na yan. Mukha ng butiki Namayat na nang namayat. Kawawa naman, nai-stress na yata sa akin. Sabi siguro, itong si Mike Cervera, binigyan ko pa naman ng regalo to, tapos binabanatan ako. Diba? Kayo, hindi nga kayo binigyan, pinagtatanggol nyo. Ako nga, binigyan ng regalo, ang bigat-bigat ng regalo, tignan nyo. Diba? Yan, dito na tayo. Magagalit na naman yung mga taga-levelers nito. Ay, nako. Sorry naman, Ano lang yun, biro ko lang. Baka bawiin biro ko lang yun. Ito na. Ano sabi rito, mga kababayan ko? Sige. Raw sa mga source dyan ni Tino, walang iba kundi si Batangas Representative Leandro Leviste. Yan ang source niya, mga kababayan. Pinakita rin daw ni Leviste ang kopya ng palitan ng mensahe kay Caloocan Representative Egay Erice. Pero yari ka sa amin, Erice, maniwala ka. Yari. Tapos, pero ito ang matindi. Yung pero nang hingin ng News 5 ang kopya kay Tino, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Siya ang mas sabay turo kay Leviste, mga kababayan.
Nandamay pa mga kababayan na alam daw ni Irice. Pinakita din daw kay Irice. Tapos pinakita din daw sa kanya. Tapos ngayon mga kababayan ko, itinuturo ngayon si Libiste. Dapat daw si Libiste ang magpakita. Ano ba to? Ano ba to? Kanino bang representative tong party list na to? Teachers Party List, Franz Castro, sorry Mukhang mas magaling ka dito, maniwala ka. Franz Castro, palitan mo na. Ipapahamak yung Teachers Party List netong congressman yung to. Putik na yan, buti ka pa. Oo. Nag-iisip bago magsalita. Eto, medyo mahina ulo. Kung ako kasali sa party list ng Teachers, halimbawa, sasabihin ko bobo to. Gagawa na ako ng petisyon, para tanggalin to. Ipapahamak ang buong Teachers Party List ni Tinyo. Sino ba kumuha dito at binoto-boto nyo to? Para maging kinatawan ninyo. Wala stick mga kababayan ko. Tanga! Alam nyo, kahit na grade 3 lang ang tinapos ko. Putik na yan mga kababayan, wala akong ebidensya. Tatayo ako, magpapa-interview, tatayo sa plenaryo, magpe-privilege speech ako. Tapos sasabihin ko, meron akong nakita, pinaratangan ko, ang isang tao. Lalong-lalo si Pangulong Bongbong, paparatangan kong ganito, papananatangan kong ganyan. Mga kababayan, tapos wala naman pala akong ebidensya. Putik na yan, hindi ko sasabihin talaga yan. Kami nga vlogger kapag walang ebidensya, di ba? Hindi kami kumukuda. Oo, lalong-lalo si Takero kahit nadapa. Di ba? Si Takero mga kababayan, hindi yan bubukang-bunganga hanggat hindi nakikita ang ebidensya. O, kita nyo? Vlogger pa lang yan, eto, kongresista na. Putik nyo, sumagot ka nga. Oy, umaming ka. Yung totoo, umaming ka. Magkano ang binabayad sa'yo dyan? Ako, hindi ako naniniwala na wala kang pakinabang sa kabila. Alam ba ni Franz Castro? Ay, nako mga kababayan ko. Yan, mga binoto ninyo. Congressman ng representative ng Teachers Party List. Bobo. Isipin nyo. Sige nga, isipin nyo mga kababayan ko, kung di ba naman tatangat bobo ito, kukuda ka kahit wala kang hawak-hawak na ebidensya. Ako, may ebidensya ako. Baka akala mo. Gusto nyo makita? May ebidensya ako? Tignan nyo mga kababayan ko eto. Papakita ko ebidensya. Pag sinabi ko, mga kababayan, si Bato, delikado. Delikado. Bakit? Meron akong ebidensya. Ayan, di ba? Kaya Bato, tuloy mo na yung pagtatago mo. Ganon, Tinyo. Bago kumuda, kailangan may hawak-hawak ka. Hindi yung kuda ka ng kuda, hayop ka, tapos hindi ka naman pala makakapaglabas ng ebidensya. Ayan, tingnan nyo. Boom! Diba, mga kababayan ko? Di nyo nakita? Gusto nyo makita? Mahal to. Alam nyo ba, mahal to. Nagbayad ako ng $100 dito. Anyways, mga kababayan, request din kayo. Mag-request din kayo.
Yan ang sinasabi ko, ikaw Tinyo. Oh, gayahin mo ako. Putik na yan, palitan kita dyan. Palitan kita dyan. Uy, huwag ka sa akin mag-request doon sa ICC. Try mo din. Eto na mga kababayan. Tuloy natin to. Putik na yan ang ebidensya mo sino to? Si Libiste, Walay. Makakapagpaliwanag No. kung paano Kita nyo, nabubulol-bulol pa? Bubu! Tatanga-tanga to mga kababayan ko ha. Tatanga-tanga itong representative ng ACT Teachers Party List. Oo. Titiwalag kagad ako dyan kapag ako'y membro dyan. Pagka ganito leader, hindi tatanggalin. Ay, ayoko na. Oo, ayoko na. Ayan, nabubulol-bulol na. Tatanga-tanga. Eto na. better that, for example, Congressman Leviste be the one. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa kanya. Kita nyo, si Leandro daw, si Libiste, na kung mag-shoot mga kababayan, nakapilantik ang kamay, ang makakapagpaliwanag, maliwanag. Bakit ikaw ang nagpaliwanag at ikaw ang kumuda? Di ba dapat hindi ikaw, wala kang karapatan. Hindi ikaw, wala sa iyong poder ang magpaliwanag, magsabi, magkuda. Kasi sasabihin mo pala, ituturo mo rin si Libiste. Tama ba? Tama ba mga kababayan? Walang karapatan itong kumuda ng kumuda. Si Libiste pala. Bakit hindi mo siya inimbita para magpaliwanag? Bakit ikaw yung nagsasalita? 'Di ba? Para mag-ingay? Para magsabi na, kita nyo kami nauna diyan? Yung Libiste nga, ayun tumatakas. Alam nyo, hindi ko maintindihan to eh. Ayan na, pagkakataon na nila yung impeachment complaint laban kay Pangulo. Di sana nilabas na nila kung meron, Bakit hindi nyo nilabas? Bakit hinayaan ninyo na basura yung impeachment complaint ni Pangulong Bongbong Marcos kung di ba naman kayo mga siraulo? Di ba? Pagkakataon na nila, ilabas na nila yung mga conversation para maipa-authenticate. Pero wala akong ginawang ganon, walang ginawang aksyon. Ito lang ang kumuda-kumuda. Tignan nyo naman ang pagmumuka. Putik na yan. Matatawag nyo ba matalino yung ganyang klase? Maliban siguro kung may kapalit yan sa ibang tao. Ito na. Ang mga records na ito. Una Kay daw mga kababayan Libiste, sinasabi, wala. Ito si Tinyo naman, mukha ka tuloy tanga. Hindi, tanga ka daw, tanga. Tuloy. Ang sinabi ni Leviste sa isang social media post na lalabas ang ebidensya sa kickbacks sa tamang panahon. Kita nyo, ano bang tamang panahon? Nagkaroon na ng impeachment complaint. Hindi pa ba yun yung tamang pagkakataon? Kailan mo ilalabas yan? Parang wala itong pagkakaiba sa polvoron video eh. Di ba? Anong pagkakaiba nito sa polvoron video na, inano nila, ni Yoyo. Halos 3 taon nilang ni Yoyo yung polvoron video. Sabi, merong ganito, polvoron video, nagsosongap si Pangulong Bongbong, ganon, Di ba? May ganon silang ginawa. Asan? Tapos naglabas kayo, ang dami na nating labas nyo na kung meron. Abay, mga naipit na kasi yung mga tao, lumalayas na sa kanila di ba? Na bibisit na rin yung mga kakampi nila. Ano nangyari mga kababayan? Nilabas ang peking polvoron video. Kita nyo? Wala na. Matapos nilang ilabas, matapos nilang ipanira kay Pangulo, bigla na lang silang tatahimik. Wala akong pagkakaiba yan sa USB din ni Kati Binag.
Wala. Oh, di ba? Huwag kang mag-alala, Kati Binag, hindi mo ako matitikman. Di ba? Oo, hindi ka makakatikim ng katulad ko. Pero totoo, mga kababayan. Oh, USB. Oh, nasa na yung USB nyo? Oh, wala rin, mga kababayan. So, etong mga ito ay isang malaking propaganda. Oo. Propaganda. Di ba? Oo. Anong pagkakaiba nun yan? USB, Polvoron video, mga mukha mga kababayan, no? Tignan nyo. Akala mga kababayan siguro madadaan sa mukha ni Kati Binag. Para maging credible kasi yung unang naglabas ng Polvoron video pangit. Kaya siguro mga kababayan may idea na dapat ang maglabas naman ng sa susunod na propaganda may itsura. 'Di ba? Nakuha nyo mga kababayan? Oh. Sabi ni Banat Bay, paano paniniwalaan yan? Yung naglabas, pangit. Paglabasin nyo ba naman si Maharlika, wala. Di ba? Oh, naisip nila, maglabas naman tayo ng medyo may itsura. Kahit laspag na. Joke lang. Baka mamaya magkita kami ni Kati Binag, gayain ako sa 201. Sa room 201, mga kababayan. Di ba? Joel Q. Paano ngayon to? Nilabas nila mga kababayan. Paniniwalaan na to. USB ng mga kung ano-anong mga video daw mga kababayan. Ano nangyari? Wale. Eto na naman. Dahil nga mga kababayan, alam nyo naman ng mga kumikbak, eto hong mga hinayupak na yan, sila Libiste, Sandamakmak na bilyon-bilyon pera ang kinikbak. Saan? Sa pagbebenta ng prangkisa, doon po, sa binili niya, sa gobyerno. Hindi naman binili, binigay ng gobyerno eh. Di ba? Tapos mga kababayan ko, ayan, yung mga sila Garjola, ang dami lahat ang sinagasaan ni Pangulo. Nagtutulong-tulong ngayon. Kaya ngayon, mga kababayan, eto na. Ginagawa na nila ng kwento para paniwalain na naman yung mga tangat bobo. Diba? Sabi ko sa inyo Sabi pa niya, darating daw yan kapag handa nang magsalita ang mga may alam tungkol sa anomalya. Ay, naku, malabo yan. Tingnan nyo, mga kababayan, tingnan nyo, isipin nyo maigi ito sasabihin ko. Kung di ba naman bobo rin itong isang to? Galing kay Tino, chismis. Itinuro si Libiste. Eto naman si Libiste, may tinuturo na naman. Abay, ilang salin lahi na ng chismis yan. Puta. Nakuha nyo? Ilang saling chismis na yan? Si Tino. Tapos, itinuro din si Irice. Tapos ngayon, itinuturo si Libiste. Tapos si Libiste, mga kababayan, may tinuturo din na iba na mga nakakaalam daw kapag handa na raw magsalita. Putik na yan, ilang saling chismis yan. Hayop kayo. Nakakabwisit ka. Uy, shoutout sa dito sa akin, 1.4. Sama-sama na siguro yon. Nakuha nyo? Ilang pasa, Marian Tomas, Ilang pasa? Sipin nyo, maigi, Salin lahi ang chismis. Salin lahi talaga. Lahi ng mga chismosa to. Oo. Pinasa ulit, pasahan na to. Ang sakit sa ulo, Analisa Oso. Jason Fermin, JN Prams, Grabe.
Oo, maiingkanto talaga itong mga ito, kakaturo sa isa't isa. Dali lang, iinom nga ako ng tubig, baka masampal ko to sa mukha. Oo, magkakalahi eh. Narinig nyo mga kababayan ko? Ayan tingnan nyo. Dito. Ang mga records na ito. Una nang sinabi ni Leviste sa isang social media post na lalabas ang ebidensya sa kickbacks sa tamang panahon. Sabi pa niya, darating daw yan kapag handa nang magsalita ang mga may alam tungkol sa anomalya at Kita nyo mga kababayan ko? Napansin nyo yan? Chismis din ho, mga kababayan. Oo. Putik na yan, pati ba naman dyan, banuka pa rin? Our beloved Boss Mike Cervera.